Yan ang problema sa Immigration Lookout Bulletin Order. Yan. Okay. Yan ay nasa discretion nung magpapatupad kung kaya kang i-hold o hindi. Kasi meron mga lookout bulletin, hindi ka paalisin eh. Oo. Makikipagkwento, ay, kamusta nga pala si... Oo. Mas palis na po yung aeroplano. Oo. Sa gitna po, may... I-hold ka nila. Hanggang sa nakalis yung aeroplano mo, hindi ka naka... Kaya, Oo. tingnan, subukan nating may lumabas na nasa lookout bulletin din. Oo. Na... Hindi kasing taas ng posisyon ni Secretary Manny Bonoan. Ganon. Oo. Oho. Yan ang problema sa lookout bulletin. Yan ay may kinikilingan. Ha? At yun na nga ng mga kabayan, anong masasabi niyo po sa balitang ito? Na kung saan ito daw pong si dating DPWH Secretary Bonoan ay nakapuslit po sa kabila ng kanyang lookout order dyan sa immigration, mga kabayan. Anak ng baka naman, no, mga kabayan. Saan ka ba nakakita ng ganyan? Napakaluluwag. Napakaluluwag na itong mga security ng ating bansa kapag ang usapin, pagdakip doon sa mga, sa mga sangkot, sa anomalya dito sa ating bansa. Yung mga kriminal, kapag, di ba, kapag nakapanig dito sa gobyernong ito, kahit may lookout order po, mga kabayan, nakakalabas ng ating bansa. Saan ka nakakita ng ganyan? Si Saldi ko, hindi ba kuha-kuha? Di ba parang hirap na hirap yung gobyerno eh. Malaman po natin, wala po palang task force na binuo ang gobyerno, ang administrasyon para makuha itong si Saldi ko. Anak ng patis naman, mga kabayan. Saan ka ba nakakita ng ganyan? Gobyerno ka eh. Lahat kaya mong gawin. Ba't yung pinatakas si Bonoan? Ba't hinayaan yung makapuslit? May lookout order, nakaalis ng bansa. Anong tawag nyo doon? Sir, Ombudsman. Ano pong tawag nyo doon? Panggagago ba yan? Sa taong bayan? Yan na ba yung tinatawag yung bendalo? Yan na po ba yun, sir? Nakapanik po sa inyo, kaya nyo pong baluktutin yung batas. Pero pag hindi po nakapanik sa inyo, kaya nyo rin baluktutin yung batas. Diba? Pangulong Duterte nga, hindi pwedeng dumaan, hindi pwedeng dalhin, isuko sa ibang bansa, nakalagay sa konstitusyon. Pero, nag-bend kayo ng law, binaluktot nyo yung batas, anong ginawa ninyo? Pinakidnap po ninyo. Itong taong to si Bonoan, may lookout order. Muntakin mo, may lookout order na. Pero syempre, bendalo. Yes, sir. Diba? Nakalabas ng bansa. Ito na ba yun? Para sa pansarili nyo kapakanan, kaya nyo magbendalo? Sabagay, umamin na nga po kayo nung nasa hearing po kayo dyan sa Senado. Diba? Pinagtutulungan nyo pa si Marcoleta. Bendalo pa kayo. Ayan. Yan na nga yun. Napag-ayon sa gusto po ninyo, na mga kapanalig po ninyo, kaya nyong baluktutin ang batas. Okay lang sa inyo magbaluktot ng batas. Basta pumapabor lahat po para sa inyo. Ano masasabi nyo dito, mga kabayan? Ito, panoorin po natin Panoorin po natin yung balita patungkol nga po dyan na kung saan sa kabila po ng lookout order ni Bonoan, hinayaan po makapuslit at makaalis sa ibang bansa. Ito po, mga kabayan, panoorin po natin to. Ayan, nason, tuloy natin. Eto na. Oh. Nakaisip ng paraan ang isang official ng DPWH para wag nang bahain dyan. Yan yung acting ba yan? Ngayon, Dati. Dati yan. Para wag nang bahain ang... Huwag na siyang bahain. Paano? Siya. Siya mismo. Kasi, di ba, umuulan, malalakas ang ulan, Oo. mabaha. Sabi niya, masyadong grabe na mga pagbaha rito. Mula ngayon, hindi na ako babahain.
Parang na-intriga ako dyan eh. Ano ba yan? Sino ba yan? Sino muna? Oh. Ito po ang dating secretary ng DPWH, Manny Bonoan. Sabi niya, total, lagi naman may baha sa Pilipinas, aalis na lang ako ng Pilipinas. Hindi pala resolve. Tinakasan mo yung problema pagka ganyan. Iniwan mo, hindi mo na-resolve. Sabi niya, total, laging bumaba Oh. sa Pilipinas, pupunta na lang muna ako ng Taiwan. Taiwan ba siya nagpunta? Pupunta na Taiwan. Okay. Kaya na pagbaba niya gano'n, baha din pala dito. Didiretso na lang ako ng Estados Unidos. Ayun. May so, connecting flight siya. Sa USS Tubuloy. Nag-connecting flight na siya. Ayun. Sinakita niya, baha din eh. Hindi ba sa pinigil? Kasi di ba parang may mga kinakaharap siyang issue sa Pilipinas? Tama. Ang dami niyang dapat harapin, di ba? Oo. Kaya nga meron siyang lookout bulletin order eh, mula sa DOJ eh. Pero Ang alam ko naglabas nito si, ano pa eh. si Secretary Boying Siya dati. pa, oo. Lookout eh. Oo. Kaya nung siya po ay nandun sa immigration, Nagbulungan yung mga tao. tatanungin siya, ano po pangalan nyo? Oo. Ako si Manuel Bunuan. Manuel Bunuan. Oh, kayo po ba yung dating secretary ng DPWH? Oo. Ako nga. Oo. Meron po kayong lookout bulletin dito eh. Oo, yan. Nakikita mo ba ako? Oo, nasan ako? Nasa labas po. Ah. So, you are looking out. Look out. Adi, okay na. Nakita mo na ako eh. Oo nga naman, oo. Oo nga, no, look out nga pala. Ibig sabihin, titingnan ko lang kayo kung nandito kayo. Hindi naman siya hold departure order hindi eh. naman i-hold eh. Hindi sa pipigilan sa Sige kanya po, pag-alis. okay na. Ingat po kayo sa biyahe. Ha? Ingat po kayo. Hindi sinabi, kailan po kayo babalik? Pasalubong po, walang ganon. Dapat ganon, di ba? Oo. Yan ang problema sa Immigration Lookout Bulletin Order. Jen. Okay. Yan ay nasa discretion nung magpapatupad kung kaya kang i-hold o hindi. Kasi meron mga lookout bulletin, hindi ka paalisin eh. Oo. Makikipagkwento, ay, kamusta nga pala si... Oo. Bas palis na po yung aeroplano. Sa gitna po, may... I-hold ka nila. Hanggang sa nakalis yung aeroplano mo, hindi ka Kaya, Oo. tingnan, subukan nating may lumabas na nasa lookout bulletin din. Oo. Na Hindi kasing taas ng posisyon ni Secretary Manny Bonoan. Ganon. Oo. Oho. Yan ang problema sa lookout bulletin. Yan ay may kinikilingan. Ha? Wala talagang, hindi kasi talaga batayan para pigilan kasi yung pag-alis. Katulad po ni ito, lagi kong in-example, dating Pangulong Gloria Arroyo. Yes. May So, mga nung time na yan, si Laila de Lima ang DOJ Secretary. merong lookout bulletin order. Oo. And then dumating na siya sa airport. Naka-wheelchair pa nga ito. Yes, naka-neck-brace pa. Oo. Ganun din ang sinabi. May lookout bulletin order po kayo, ma'am. Oo. Are you looking at me? Yes. Am I out? Yes. So, lookout na. Ayos na. Yes. Wait. Tatawag ko po na sa DOJ. Ayan. Hindi siya pinaalis doon. Aha. Kasi si De Lima, nakaalis na yata dyan ng opisina. Oo. Ma'am, bumalik ka, gumawa ka ng request. Request Oo. para siya ay ano. HDO. Yes. Nakagawa ng paraan. Bigyan naman ng paraan. Kine-question nga yun eh. Aha. Kaya lang, meron talagang, yun nga hindi natin maintindihan, hindi pantay-pantay ang pagpapatupad ng mga patakaran sa ating bansa. Dahil, pinaalis natin ang isang, wag na nating sabihin muna na may kasangkot siya. Ha? Oo. Ang isang importanteng witness. Ano diba? to? Isang importanteng tao na may kinalaman dito sa flood control scandal. Sabihin na nating resource person Yan, oo. na marami tayong impormasyong makukuha. Oo. Hindi, parang baka naman isang araw, dalawang araw. Baka lang bukas ang babalik to sa Pilipinas. Hindi kaya? Hindi natin alam. Oo. Oo. Wala bang informasyon na sinabi si Dana Sandoval? Kasi nagpa-press ko nata sila tungkol dyan eh. Hindi, ang sinabi lang niya ay nakalabas na po eh. So kinumpirma lang nila. Oo, at tapos binerify namin kung may Oo. HDO o warrant of arrest, Oo. wala naman, kaya pinayagan na rin naming umalis. Ayun. Hindi, doon sa mga bus, gayon sa Amerika, may lookout din ba siya? Na may nagbabantay ba sa kanya para kung saan siya nagpupunta ngayon? Hindi natin alam. Pero may sinabi rito ang DOJ yata na kumanta pa eh. Ha? Kumanta taga DOJ? Sabi niya, every breath you take
Every breath you take. Every move you made, I've been watching you. Sinabi yun? Sinabi. Ay, so binabantay. Alam nila ngayon kung saan naroon si Secretary Manny Bonoan. Dapat alam nila. Oo. Nako. Ang problema, kung alam nila, at kung halimbawa ipatawag ba, mapupwersa bang bumalik? Yun ang hindi natin masabi. Nako. Kakailanganin pa ba siya? Ito bang Friday na darating ay hindi siya ipatatawag kasama sa mga ipatatawag ng Blue Ribbon Committee? Nako, nabanggit mo yan, Jen. Oo.